Okay, magandang araw muli mga grade 9. So, nandito na tayo sa learning task number 2. Letter B, solve for x. So, ito daw ang isosolve natin. Ano daw ang value ng x? Okay? So, ito ay related pa rin na sa quadratic equation. Solve na natin. So, nandito. So, ito ay nung kayo ay grade 8. So, rational algebraic expression. So, kukuha natin ang LCD. So, kaya yung learning task number 1 ninyo ay tinuruan kayo pagkuha ng least common denominator. So, kung ililista ko siya, wala naman siyang magkakatulad kagaya ng ginawa natin. So, ibig sabihin, lahat na lang ay i-multiply natin ito. Para ma-eliminate, para matanggal yung denominator, i-eliminate natin. Multiply natin parehas both sides ng so x plus 5 at saka 10. Unahin muna natin itong mga monomial. Unahin natin yung monomial. So x times 10 is 10x times itong binomial x plus 5. Okay, nakukuha. Okay. So bakit ganyan? So para mas madali. So 10x times x plus 5 divided by x. So kung i-divide natin, takpan nyo lang yung x. Ano ang matitira? Tanggalin nyo lang yung x. Ang matitira sa atin ay 10 times x plus 5 times 1. So walang problema kasi 1 lang naman ito. So again, tatanggalin lang natin yung x kasi makakancel lang yung pag divide natin. So natira ay 10 times x plus 5. Okay, nakukuha. Okay, next. Dito naman tayo. X plus 5. Ito naman ang tatanggalin natin x plus 5. So, ano ang natira? 10x. So, plus 10x. Okay? So, dito naman, ang tatanggalin natin ay 10. Equal sign pala. 10. So, tanggalin yung 10. Natira ay x times x plus 5. Okay? Ulitin ko. So, paano ko ito nakuha? So, ito yung x plus 5 at saka 10. Inuna kong i-multiply yung monomial, yung single. So, 10 times x, 10x. And then times x plus 5. So, na ito yun. Okay, kung paano kuha. Tapos, tatakpan mo lang yun o tatanggalin. Kung ano ito, x, tanggalin ito. Ang natira ay 10x plus 5. So, x plus 5, tatanggalin yan. Natira ay 10x. So, ito ay 10. Tatanggalin yung 10. Ang natira ay x times x plus 5. Okay? May denominator pa ba tayo? Okay, wala na. So, solve natin. 10 times x, we have 10x. 10 times 5 is plus 50. Tama ba? Okay, next. Plus 10. Kinopya lang, is equal to x times x squared. 10x times 5 is 5x. Okay na? Okay. So, next. O, pwede natin pagsamahin ito. 10x parehas. So, we have this as 20x plus 50. So, natira lang yung 50 dito. And then, sa kabila, yung x squared minus 5x. Okay. And then, ilipat natin. Mag-change ang sign. Negative x squared. Yung subtraction, magiging positive plus 5x. Meron ditong kopyahin lang yung natira. Plus 20x plus 50 is equal to 0. Okay? Next. Simplify natin ito para silang similar terms sila. So, negative x squared plus 25x plus 50 is equal to 0. And then, multiply natin ng negative 1. So,
So, para maging standard form, ano? So, change ang sign. Negative times negative, positive. Negative times positive, negative 25x. Negative times positive is negative 50. Is equal to 0. Okay? So, isolve natin. So, meron na tayong quadratic equation. So, kaya yan ng factoring. Factoring 25 times 2. So, hindi ari. 5 at saka 10. So, hindi rin. So, magsigurado na tayo sa quadratic formula. So, pag gagamit ng quadratic formula, naka-standard form, kuhain ang value ng A. A is 1. B is equal to, ano ang B natin? Negative 25. And then ang C is equal to negative 50. Okay? Lumabog na. Nalabo na ang ating camera. Okay, so meron tayo. Sulat natin ang ating quadratic formula. So, x, kita pa ba tayo sa camera natin? Is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4 times a times c all over 2 times a. Okay? And then, x is equal to value ng b. Negative pala muna. And then, value ng b, negative 25. Negative 25. Plus or minus the square root of b, which is negative 25. Quantity squared. Minus 4 times the value of a, which is 1. Times the value of c, negative 50. All over 2 times a. Ano yung a natin nga? Okay, 1. So, x is equal to, okay, solve natin. Negative times negative, kaya mahalaga yung formula, ano? May negative sa formula. Negative times negative is positive. So, positive 25. Plus or minus the square root of negative 25 squared is 625. And then, negative 4 times 1 is negative 4 times negative 50. So, makikita nyo agad dito na ito ay magiging positive. Negative times negative. So, positive yan, ano? So, 4 na 50. So, 200. All over 2 times 1 is 2. Okay. And then, simplify na uli natin nasa loob. So, bring the x is equal to 25 plus or minus 825. Ano? 600 plus 200 is 825. All over 2. Then, x is equal to 25 plus or minus, ano ang square root ng 825? Okay? So, ano ang square root of 825? So, 825 is not a perfect squared number. Ano? So, hindi siya perfect squared number. So, atin siyang himay-himayin. So, 825. So, dito muna tayo. Para mas maraming scratch. 825. Sorry. Is divisible by 5. Tama? So, divide natin ng 5. 5. So, we have 1. 5, we have 3, bring down 2, 6, 30, 2, bring down 5, 5. Okay? So, 825 is divisible by 5. So, ang nakuha na yung 165. And then, ang 165 is divisible by 5. So, divide natin ang 165. So, 165 divided by 5. So, 3, 15, bring down 1, 6 minus 1 is 5, 15, si 3, 15. Okay, 0. So, 33. Ano? So, balik tayo rito. So, 165, 5, saka 33. At ang 33 ay 3 and 11 lang. So, wala nang kasama, ano? So, ito lang ang makukuha nating perfect squared number. So, 25 times
33. So, wag na ito. 25 times 33 is equal to 825. Okay? So, isulat natin. So, 25 times 33 all over 2. Okay. So, pinakita yan ni sir para malaman nyo kung paano mag-simplify. Ano? So, x is equal to 25 plus or minus the square root of 25 is 5. So, ibig sabihin, may ilabas ko siya. Okay? Maliwanag? Square, kaya ako kinuha yung factor na perfect squared number ay para mailabas. So, square root of 25 is 5. Positive and negative. Square root of, ano yung natira sa loob? 33. Okay? All over 2. So, na ito ang ating value ng x. Ano? So, pwede ko siyang paghiwalayin o pwede na rin siyang magkasama. So, kung ihiwalay nyo, so, x of 1, yung root natin, root number 1 is equal to 25, yung positive muna, plus 5 square root of 33 all over 2. So, yun yun. And then, yung second root, x of 2 is equal to 25, yung subtraction naman, minus 5 square root of 33 all over 2. Okay. So, siya ay isang complex number. Okay? So, maraming salamat. Bye-bye.